Ang Ebanghelyo para sa linggo ng palaspas ng pasyon ng Panginoon ay nagdadala sa atin sa malalim na hiwaga ng ating pananampalataya, ang paghihirap, kamatayan, at ganap na pag-aalay ng sarili ni Jesus. Sa mahabang salaysay na ito, malinaw na lumilitaw ang isang katotohanan. Ang pasyon ay nagpapakita ng kahinaan ng puso ng tao at ng walang hanggang awa ng Diyos. Sa kwento ng pasyon, makikita natin ang iba't ibang tugon kay Kristo. Si Judas na nagtakwil, si Pedro na tumanggi, ang mga alagad na tumakas, at ang mga taong sumigaw mula, Hosana, patungong ipako sa krus. Hindi lamang sila mga tauhan ng nakaraan, sila ay larawan ng ating sariling puso. May mga pagkakataon na tayo rin ay nagtataksil sa pamamagitan ng kasalanan, tumatanggi sa pamamagitan ng katahimikan, o lumalayo sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Ngunit sa kabila ng kahinaan ng tao, namamayani ang katapatan ni Jesus. Hindi siya lumaban, hindi siya gumanti, at hindi niya iniwan ang kanyang misyon. Sa halip, buong kababaang loob niyang tinanggap ang krus. Ama ko, kung maaari lumampas sa akin ang kopang ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Ang kanyang paghihirap ay hindi walang saysay. Ito ay pag-ibig na nagliligtas. Ang pasyon ay sumasalamin sa tunay na karanasan ng tao, pagtataksil, takot, at kawalan ng katarungan. Maraming tao ngayon ang nakararanas nito. May nasasaktan, may nawawala ng pag-asa. Ngunit ang ipinapakita ng Ebanghelyo na ang Diyos ay hindi malayo sa ating paghihirap, siya ay nakikiisa dito. Ayon sa katekismo ng ating simbahan, sa pamamagitan ng kanyang pasyon at kamatayan sa krus, binigyan ni Kristo ng buong kahulugan ang pagdurusa. Ibig sabihin, ang ating pagdurusa kapag iniuugnay kay Kristo ay nagiging daan patungo sa kaligtasan. Sa gitna ng kadiliman, nagniningning ang awa. Pinatawad niya ang mga nagpako sa kanya at tinanggap ang nagsisising magnanakaw. Ipinakita nito na ang puso ng Diyos ay puno ng awa, hindi paghuhusga. Ang linggo ng palaspas ay paanyaya, hindi lamang upang alalahanin ang pasyon, kundi upang maging bahagi nito. Tanungin natin ang ating sarili, nasaan ako sa kwento? Ako ba ay tumatakas o nananatiling tapat? Sa huli, ang krus ay hindi pagkatalo. Ito ay tagumpay ng pag-ibig laban sa kasalanan at ng buhay laban sa kamatayan.